Nakita ko na yung Arjun. Ay, tinatawagan ka na. Ay, talaga? Oo. Tinatangibig ko. Sige. Nakita ko rin siya. Bawat eksena ito sabi ko. You words po. Next ko kami. Ganyan din. Good evening everyone. Sana nag-enjoy kayo. Panood nyo ang ilim kayo. Pauna-unahan. Kami hindi pa namin napapanood. Sa totoo lang. So kayo pauna-unahan nanood ng lilim. Congratulations. At sana huwag niyo muna po i-post. Huwag niyo muna po i-post kung naman yung nakita nyo. Doon ka magpa-picture sa kakambal mo. Hi everyone! Grabe na nakatuwa ka kasi nung nandyan ako sa likod kanina, so naririnig ko lahat ng reactions nyo. And maraming salamat. Oo, siya yung police, yung mga pinagtatawanan nyo at some point, nakakatawa din naman. Pero kayo, nakakatawa na nag-enjoy po kayo. At sana po sa lugar nyo kung may palagana itong magandang movie na to. So ayun. Thank you everyone. Sana nag-enjoy kayo sa surprise. Actually, parang ito yung first screening namin sa Philippines, no? Coming from Rotterdam. So parang kayo yung unang nakanood nito. Pero siguro yung advice ko kung aspiring filmmaker kayo or student, no? Kailangan enjoyin nyo yung process. Imbis na hanapin yung parang validation, yung recognition, no? yung endpoint. Kasi if yun yung habol nyo, like if you're making a movie for a film festival or for box office or for an award, automatically mali yung motivation, and pag may mga bumps along their journey, mahirapan kayo mag-give up. So, I think yung trick para maging, hindi lang filmmaking, feeling ko kahit anong passion, kailangan nag-geek out ka sa process mismo. Like wala kang pakialam, like bonus na lang if may recognition ka sa dulo, pero dapat the whole process is something you enjoy para it won't feel like work. Parang napaka-natural for you to express sa medium mo. You like trying new things and enjoying kahit, hindi lagi perfect yung result, pero because yun yung gusto mong gawin, it becomes natural, and I think lalabas yung enthusiasm, yung passion mo. Infectious yun, mahahawa yung cast, yung staff, and i-feel nila na you know what you're doing. So, I think yun yung first thing na kailangan mo tanong na na-enjoy mo ba ito for the right reasons, and if passionate ka talaga sa filmmaking. Nag-shooting kami sa Makiling mismo. Parang after, inabot kami ng parang day na yun, direct inabot ako ng tayo ng parang mga 2 AM or 3. Nag-drive ako mag-isa. Paikot-ikot ako doon sa loob ng Makiling. Hindi ako makalabas. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Wala kang dalang drive. Sabi ko parang iba na to Ilang ikot na ako rito So, walang joke, pinaligtad ko talaga yung damit ko. Kasi di ba may ganun kasabihan? At nakalabas ako. So, I guess nagkataon lang yun. Pero walang yung CJ. Hindi kasi first time ko makatrabaho si Direk. So, bawat eksena ko, lagi ko sinasabi kay Direk yan, so kinakabahan ako. Lagi yung sumagal, kinakabahan ako nagkatapos ako. Kasi baka hindi ko mabigay yung gusto ni Direk doon sa eksena. So, yun yung lagi kong sinasabi sa kanya. Meron siyang kinukulit sa akin. Yan, ganun ako natatakot. Kasi ako naman, sanay naman ako sa mga yung mga nararamdaman nila. Nagpaparamdam, ganyan. Kasi meron may third eye naman talaga ako since
bata pa. So, nakakita ako. So, nakaramdam ako. So, pag may mga ganyan ako nararamdaman sa set, dinided na ako nararamdaman sa set. Na minsan kinakausap ko, nagsasorry ako sa kanila, na bubulabog namin sila kasi mainit kami. Personally, no, parang sa dami na rin ng horror films na gawa, it's my fourth horror. So, I did parang mas contemporary na techno, internet horror, and folklore na rin ako na mas Filipino with yung mga facts. So, parang this time, I wanted to make a movie na mas siguro mas primal pa, mas ancient yung evil sa talagang Old Testament biblical, something na hindi tayo familiar with, something beyond our understanding. So parang isa yan sa mga ideas ko. And syempre, one of my influences rin, hindi lang basta horror films, so I'm also into horror media, which is, for me, bagong art form and storytelling medium na yung video games. So gumawa ng movie na parang mga Silent Hill o Fatal Frame na Silent Hill! Rule of Rose. Parang may pina-follow ka lang na protagonist na may na-uncover na, di ba, very isolated na society, may sariling mythos, gano'n. So, almost like a dark Alice in Wonderland, yung feeling na. So parang gusto ko lang gawa ng gano'n. That's why we have Isa's character, parang escaping the horrors of the real world, and then parang ending up in a worse place, no? Kasi I think yun rin yung challenge with horror films na ba't di silang maalis sa haunted house. So dito parang may bigger reason na kasi fugitive siya and mas abusive yung home nila and nakakatakot yung time na yun na may disappearance sa sunod. So parang yun lang yung siguro yung general inspiration and siguro a lot of mga ghost stories na mapiling which is our main location na very familiar rin yung buti na lang yung team ko with the milieu. In fact, yung dad ko parang alumni pa din sa boarding school doon. So parang all of those siguro fragments na combine for the story, no, for the film. Personally, hindi po. Mostly, nag-oo lang ako pag depende rin sa kasi yung manager ko si Mom. Oo. So siyang manager ko at si Boss Vic. Diba? So sila yung parang naguhulma na ng career ko. And I'm just really grateful na nabibigyan ako ng, alam mo yun, ng napakagandang films. Diba? Ang ganda naman ng scope. Dahil dito kay Direk, syempre first horror ko pa sa kanya. So siya yung parang pinapangarap ko na makatrabaho. And finally, ito na nga. Magka-work na pa. In that case, congratulations. Maraming salamat. So, gusto namin malaman kung ano yung iniisip nyo nung extent yan habang sinushoot. Bakit ganun nakakatakot? Okay, so ang preparation ko kasi para sa film na to, hindi kailangan ko manood ng horror films. Ako, yung ganun yung preparation ko. So, parang kung you know what, I'm gonna watch horror films. Oh, lahat ng horror films pinanood ko, pero hindi ko kaya mag-isa. So, kasama ko si Marco. Tapos kami dalawa ni Marco, sabi ko, paano kaya yan? Eh, nabasa ko na yung script. Paano kaya magiging nakakatakot, no? So, siya yung experiment ko. So, siya yung... Pag effective na sa kanya, yung tipong sumisigaw na siya tsaka tumatakbo. Yun yung ginawa ko doon. Sabi ko, okay, yun nga yung gagawin ko. So basically, parang nag-practice talaga ako ng smile. Ngayon, yung mata na parang patay na hindi mo maintindihan. Pinractice ko yun kay Marco. So I think, effective naman. Thank you. Thank you. Thank you. 3, 2, 1. Thank you po!